Ano nga ba ang totoong kwento sa totoong Primitibo Ebok Ala na taga Leyte? Bago pa man lumabas ang kwento ni Tatay Primo Quijano sa Tatong Kalye, ang sabi ng iilan na siya ang binansagang Primitibo Ebok Ala doon sa loob ng Muntinlupa noong araw. At sinasabi niya rin na ang kwento niya ay ang pinagkunan ni Jerry Crabal upang mabuo ang Primitibo Ebok Ala na mortal na kalaban ni Baby Ama. Well, skip muna tayo sa kwento ni Tatay Primo Quijano at babalik tayo sa mga kwento ng nakaraan bago pa man lumabas ang kwento ni Tatay Primo sa Tatong Kalye. Primitibo Ala Iduran, taga Leyte, isang waray at di umano ay isang taong mapagmahal sa kanyang pamilya. Mahirap lang daw ang buhay noon ni Ebok Ala, gaya ng normal na mga mamamayan na kung hindi magtatrabaho sa isang araw ay walang kakainin. Sabihin na natin na isang kahig, isang tuka ang pamumuhay nila noon. Nung mga panahon daw na yon ay nagkasakit ang ina ni Ebok Ala, bata pa noon si Ebok. At syempre bilang anak siguro ay gusto niyang makatulong sa kanyang ina para may pambili ng gamot at mabilis itong gumaling. Problema nga lang ay wala siyang mapasukang trabaho noon. Kaya noong araw, kasama daw niya yung kanyang pinsan ay naglakas loob silang magnakaw. Ngunit sa kasamaang palad ay may nagsuplong sa kanila at yun ang dahilan kung bakit sila nakulong sa Muntinlupa noong 1950s. Noong mga panahon daw na iyon ay mga Manila Boy pa lang ang nangunguna sa loob ng kulungan. Ang mga Manila Boys daw umano ang mga umabuso sa dalawa at dahil bata pa at baguhan ay tiniis na lang daw ng dalawa ang mga ginagawa sa kanila ng mga grupong ito hanggang sa nasanay na sila sa ganitong eksena. Pagpasok sa loob, kung makinis ka at may itsura ay may kalalagyan ka, lalo na ang iyong wet poo. Ito ang mga parte ng buhay ng mga bagong salta na hindi nila malilimutan pag kanilang pinagdaanan. Kahit ikaw pa raw ang pinakahalangang kaluluwa noon, basta bagong salta ka noong araw sa loob ay wala kang magagawa sa mga naunang namasukan kapag ikaw ang napagtripan. Lumipas ang mga taon sa loob ay nabuo ang Sige-Sige at bawat miyembro daw nito ay may mga kanya-kanyang responsibilidad sa loob. Mayroon sa kusina para sa mga pagkain, mayroong nakatoka sa pangingikil at meron ding mga tirador kagaya na lamang noon ng sumikat na pangalan sa loob na si Marshall Perez o mas kilala natin bilang Baby Ama. Maraming Tagalog na mga preso at marami na rin daw ang mga nakapasok na taga Visayas at Mindanao. Dahil may likas na tapang itong si Ebok Ala ay hinikayat niya yung kanyang mga kasama sa loob na magkaisa laban sa Sige-Sige. Pinaintindi nito sa kanyang mga kagrupo na gagawa sila umano ng isang grupo hindi para gumawa ng gulo kundi para pangalagaan ang kanilang mga sarili at ang iba pang grupo ng mga Bisaya sa loob. Nang maintindihan na ng bawat isa ang gustong iparating ni Ebok Ala ay nagsimula na ang kanilang operasyon. Noong una ay kakaunti lamang sila pero habang tumatagal unti-unti nang dumadami yung kanilang miyembro. Sa hindi daw magandang pamamalakad noon ng Sige-Sige ay nagtalaga na rin itong grupo ng mga Bisaya ng mga tauhan nila. Meron sa kusina, meron din nakatoka para sa mga bisita at meron din nakatoka upang magmasid sa mga aktibidad ng kabilang grupo. Hindi daw nila intensyon gumawa ng gulo sa Sige-Sige upang walang maganap na tensyon sa loob. Basta inihahanda lang daw nila ang kanilang mga sarili sa lahat ng oras. Dito ay nag-umpisa na ang pangalan ng kanilang grupo na OXO na ang ibig sabihin ay Original Ex-Convict Organization. Kahit na ang layunin daw ng grupo ay kontrahin ang pangkat ng Sige-Sige ay umiiwas pa rin itong mga OXO sa konfrontasyon upang makaiwas sa anumang gulo. May isang beses din daw na may ginamit na kwarto itong mga Sige-Sige at ito daw ay nakasarado. Ngayon, hindi makapasok yung mga tao kaya tinulungan ito ng mga OXO upang buksan. Walang ibang paraan dito na makapasok kundi sirain yung pintuan. Sa ginawa nilang ito ay hindi natuwa syempre yung kabilang grupo, yung mga Sige-Sige, kaya pinuntahan nito yung mga kwarto o yung mga selda ng OXO kung saan naroroon sa loob lamang yung mga miyembro ng OXO at hindi sila nito nilabas. Ang ginawa ngayon daw ng Sige-Sige dahil hindi sila nilabas ng mga OXO ay sinira nila yung padlock ng isang tinutuluyan o isang kwarto nitong mga OXO. Wala naman daw nangyaring gulo sa loob ng mga panahon na yon.
maliban sa pananakot ng sige-sige. At dito na umano nagsimula ang marka ng kanilang pagiging mortal na magkaaway. Ilang araw pa ang dumaan ay may ginawa na naman sa grupo ng mga Okso. Meron isang leader ng kanilang grupo ang naaktuhan daw na walang kasama noong mga araw na iyon at binugbog ito ng kanilang grupo bago tinodas. At nalaman ito kaagad ni Ebok Ala at hindi na niya daw ito pinatagal at naghanap ito ng miyembro sa kabilang grupo. Sa kamalasan ay isang Ruperto Artos ang nakita daw nito at kaagad nitong pinaulanan ng saksak. Pero hindi pala ito kasama sa mga bumira sa mga kasama niya. Habang nagaganap ang lahat ng ito ay kasalukuyang nasa loob noon si Baby Ama dahil ito'y pinarurusahan dahil daw kabibira lang nito sa isang preso sa loob kaya wala itong magawa sa mga nangyayaring kaguluhan sa labas. Ngunit itong grupo ni Baby Ama ng mga sige-sige ay hindi nagpatigil at agad nitong pinakawalan si Baby Ama sa loob ng Bartolina at ito nga daw ang naitala na pinakamalaking kaguluhan sa Muntinlupa na tumagal ng ilang araw bago napatigil ng mga otoridad. Umabot sa 9 na tao ang nadali at mahigit 100 preso daw ang nasaktan. At ang isa pa nga sa mga preso na to ay napugutan pa ng ulo. At dito napatunayan ng mga Okso na ang kanilang grupo ay hindi basta-basta kayang tibagin. Si Ebok Ala at ang kapwa nito leader na si Baby Ama ay parehong napasok sa loob ng Bartolina habang nag-aantay ng hatol sa kanilang mga ginawang kasalanan. Habang itong si Ebok Ala naman ay may nauna ng kaso dahil sa pagdali nito kay Ruperto Artos. Guilty ang naging hatol sa kanya dahil umano gusto niya lang daw ipaghigante ang kanyang kasamahan. Maliban nga sa kaso ng pagtodas niya sa kasamahan niyang preso sa loob ay nadagdagan pa ito dahil sa riot na kinasangkutan nito. Kaya hinatulan siya ng korte ng bitay. Pinataw ito 3 taon matapos ang nasabing kaguluhan. Ganon din ang nangyari kay Baby Ama. Noong October 4, 1961, sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., pinataw ang sentensyang bitay at sa kasamaang palad ay nabitay itong si Baby Ama. Kabaliktaran naman ang nangyari sa kwento ng buhay nitong si Ebok Ala kaysa sa mortal niyang kalaban na si Baby Ama. Dahil noong araw na bibitayin na itong si Ebok ay binigyan siya ng pardon ni President Marcos Sr. na siyang sumagip sa buhay niya. Pagkabalik daw ng selda nitong si Primitibo Ebok Ala ay nag-iba na yung pananaw nito. Kumalma na raw ito at pagkalipas lamang ng mahigit 10 taon ay tuluyan ng nakalaya itong si Primitibo Ebok Ala. Ang balita ay umuwi raw ito sa Leyte at doon ay sabi ng ibang mga nakakakilala sa kanya ay namatay daw ito dahil pa rin sa away at ito ay sinaksak. Pero wala namang patunay o impormasyon na nakalap ukol dito. At sa ngayon ay hindi na raw nangyayari yung mga kaguluhan na gaya ng panahon nila Ebok Ala at Baby Ama dahil mas disiplinado na ang mga preso sa loob dahil ito sa magandang pamamalakad ngayon ng mga nangangasiwa ditong mga empleyado dahil ang mga preso ngayon ay binibigyan na nila ng mga aktibidad na makakatulong sa kanilang patuloy na pagbabago at ihanda sila na magbagong buhay kapag sila'y nasa malayang lipunan na. Ako po si Tony Cal at ito ang Tony Cal Stories.